po ng nakasubaybay sa atin ngayong araw. Opo, Ma'am Claire, kami po ay makikibalita lamang. May update na po ba? Kasi 100,000 customers po ang apektado ano, at nawalan ng supply ng kuryente. So kami po ay mag-aas lang po ng update kung meron na po tayong progress dito, Ma'am Claire. Yes, of course, sir. No, tuloy-tuloy naman po yung restoration activities na ginagawa natin. Actually, kapag ganitong may matinding epekto o masamang panahon, tinitiyak namin na tuloy-tuloy yung restoration activity sa mga naapektuhang lugar and binomonitor din natin no, yung mga concerns ng ating mga customers. So Mhm. kaninang umaga, I think we released a statement. As of 7 a.m., nasa 167,000 po yung restoration Officer ng Meralco na si Ma'am sa tukol po dito makakapanayam po sa kabilang linya ang Public Relations Officer ng Meralco na si Ma'am Claire Feliciano. Miss Claire, magandang hapon po and welcome po sa unang tugon dito sa 702 EZS. Ako po si Arwel Mendoza at kasama po natin si Ma'am Gonzaga. Magandang hapon, sir. So, lang nakasubaybay sa atin ngayong araw. Opo, Ma'am Claire, kami po ay makikibalita lamang. May update na po ba? Kasi 100,000 customers po ang apektado ano, at nawalan ng supply ng kuryente. So kami po ay mag-aas lang po ng update kung meron na po tayong progress dito, Ma'am Claire. Yes, of course, sir. No, tuloy-tuloy naman po yung restoration activities na ginagawa natin. Actually, kapag ganitong may matinding epekto o masamang panahon, tinitiyak namin na tuloy-tuloy yung restoration activity sa mga naapektuhang lugar and binomonitor din natin no, yung mga concerns ng ating mga customers. So, kaninang umaga, I think we released a statement. As of 7 a.m., nasa 167,000 po yung customers natin na nawalan ng serbisyo ng kuryente. Mhm. Pero happy to report that as of 12 noon, ito po yung latest data natin, nasa around 97,000 na lang po. No? So napapababa naman po natin dahil hindi tumitigil itong ginagawa natin restoration efforts. Yes po, ma'am. Ma'am Claire, liwanag lang po sa ating mga kagawad, mga listener. Ano po yung factors regarding sa mga, ano po yung mga naka-apekto regarding sa mga nawalan po ng kuryente earlier? Okay, actually, sir, ako thank you very much dun sa tanong din ninyo. Actually, itong nakita natin, hindi naman ito matindi ang damage sa aming facilities. Mhm. Ang nakita po natin talaga ay matinding pagbaha. No? Nakita naman natin, I think it's all over the news and all over social media na ang dami mga binahang areas. Yes. Kasama yung mga customers namin. In fact, yung total po, yung yung offer natin na nasa 97,000, 94% po yan, no? 92,000 ay nasa flooded area. Nonetheless, hindi po kami tumitigil no, dito sa ginagawa nating restoration activities. In fact, sir, sa ngayon, we're also verifying, meron tayo reports na, buka na yung baha dito. Bine-verify po natin yan. Mag-coordinate muna tayo dito sa mga local government to the barangay level, sir, to confirm kung okay na po ba, buka ng bahay, then i-check natin kung safe na po ba. Dahil sa ganitong sitwasyon po, napakahalaga na siguruhin natin yung safety no, ng ating mga customers. So before we energize again, chinecheck po muna natin and i-verify po natin. At ito nga Ma'am Claire, nagpakawala ng tubig ang lamesa dam kahapon at yan din po ang naging dahilan kung bakit marami rin po sa mga lugar natin ngayon ang apektado po ng baha at isa rin po sa ensure ng Meralco yung kaligtasan po ng publiko kaya kinakailangan po na itigil muna yung supply ng kuryente sa mga flooded areas. And para po sa kabatiran, Ma'am Claire, ng ating mga kababayan, ano po ba yung mga safety tips natin during flood o yung malawakang pagbaha? Actually, kaya kayo yung sinabi mo kanina. Actually, yung coordinate po namin yan, nakakatanggap tayo ng mga tawag mismo sa mga barangay. Emphasize ko lang, no? Kung sila mismo yung lumalapit sa atin, baka pwede, dahil muna mag-energize muna itong area na ito dahil tumataas na po ang baha. So, kapag may mga ganyang sitwasyon, of course, we coordinate, we comply, and then pag okay na, sila din yung nag-coordinate sa atin. Again, humingi lang po kami ng pag-unawa dahil kailangan muna namin i-verify kung pwede nang ibalik. And makakasantan po na as soon as it's safe, ibabalik namin na agad. Ngayon, tungkol naman dito sa safety tips, no? Naku, tama po kayo, napakahalaga niyan. Especially na yung meron tayong mga nararanasang pagbaha. Meron po tayong
bigan ng ilaw, no? And kung nakakap po tayo, kung hindi maiiwasan, may kailangan tayong galawin. Ang gamit po tayo ng guantes na gawa sa goma and sapatos na yari sa goma para to ensure din our safety. Kailangan kung tulutayan na tayo, no? Kung meron tayong mga hinahawakang ganito gamit. And kapag nabaha or nabasa ang ating mga electrical appliances, electrical wiring, bago po natin gamitin yan ulit, pasma. Importante ipacheck muna natin yan sa electrician kung okay ba, kung safe ba na gamitin natin ang mga yan. Para po talaga yan sa safety natin at maiwasan natin yung mga untoward incident. So, ko lang po, Miss Claire, yung regarding po sa pagbaha pala ang malaking porsyento or issue regarding sa power interruption. So far po, yung mga personal naman po natin, kumusta po yung contingency nila and paano natin matitiyak na hindi pati sila ligtas po regarding sa make sure na maayos yung linya and at the same time safe para sa mga customer and everyone sa community. So, ang ating mga tauhan ay well equipped, no, with particular safety practices na rin. And ngayon po yung mga tayong mga empleyado na kailangan i-rescue. Kasama din po yan sa operasyon ng Meralco. Pero syempre kami, ang priority namin, of course, is yung mabalik ang servisyo ng kuryente. Kaya makakas naman po kayo na yung mga crews po namin. Right now, they're all deployed all over our franchise area. And they're checking yung mga facilities and unti-unti naman lang pong binabalik yung servisyo ng kuryente. At Ma'am Claire, para po sa ating publiko, kung sila po mawalan din ng supply ng kuryente or meron po silang mga balitaan na encounter na power outage, saan po sila pwedeng mag-reach out sa inyo, ma'am? Yes, maraming salamat po. No? Again, salamat po kami sa pangunawa ng ating mga customers. Konting message lang po, makakaso po kayo, hindi kami titigil hanggang hindi natin nababalik ang servisyo ng kuryente. Kung ngayon po, pwede pa rin po kayo mag-report sa amin kung halimbawa na wala kayo ng servisyo, maaari kayo mag-reach out sa aming social media pages, sa Facebook, Meralco official Facebook page at sa X o yung dating Twitter. Pwede din po kayong atawag sa aming hotline 16211 o kaya mas madali mag-text po, no? Ito po yung button namin sa sasabihin ko, text lang po. Ang natatanggap nito, no? Hindi po pwede nawagan. So, dito po lang, sir, no? Yung mobile number, so it's 0920-971-6211 o kaya naman 0917-551-6211. So 0920-971-6211 at 0917-551-6211. And also, Ma'am Claire, pwede din po kayong reach out sa ating mga social media platforms. Yes, tama po kayo sa Facebook, nandyan po kami at sa X yung dating Twitter. And again, our hotline din po na 16211. Alright, so maraming salamat, Miss Claire, sa pagbabahagi po ng mga updates ukol po sa ginagawa po ng Meralco upang mabalik na yung supply ng kuryente sa ilang apektadong lugar. Ma'am, mag-ingat po kayo at maraming salamat. Maraming salamat din po, Sir Armal. Kayo din po, mag-ingat po. Magandang hapon po. Salamat po. Si Miss Claire Feliciano, ang ating Public Relations Officer mula po sa Meralco. At yan po ang kanilang mensahe, maging siguro habaan pa natin yung pasensya at unawa sa Meralco dahil base nga po sa mga binahagi ni Miss Claire ay hindi rin naman po tumitigil ang Meralco sa pagsasaayos po sa pagpapatuloy ng ating restoration work para po maibalik na yung supply ng kuryente sa ilang apektadong lugar. Totoo naman kasi kapag tayo ay nawala ng kuryente, syempre nagpapanik din tayo, minsan nagiging irritable tayo, pero ito naman po yung ensure ng Meralco na sila ay nagpapatuloy na ibalik na yung supply na and kailangan din kasi nilang gawin yun. Kailangan na make sure na safe yung ating mga linya ng kuryente lalo doon sa mga flood-prone areas. Imagine mo kung bukas ang kuryente, malaki ang piligong dala na sa mga nasa mga residente, mga naapektuhan na alam mo namang basa and at the same time, posibleng mga kuryente. So, and based nga dun sa share kanina ni Miss Claire from Meralco, 94% or 92,000 ng mga nasa flooded areas yung kailangan nilang tugunan at karamihan doon dahil nasa pagbaha. At yan ang patuloy natin ang tabayanan. Again, kung kayo po ay merong na-encounter or wala pong supply ng kuryente dyan sa inyong lugar, pwede po kayo mag-reach out sa Meralco para po ma-inform din po sila. Again, ang kanilang contact numbers ay 0920-971-6211 at 0917-551-6211.
Yes. At hi, kamusta po kayo? I-update po kami. Padala lang po kayo ng inyong mga komento or may mga katanungan po kayo or may mga meron po kayong gustong i-share, ay welcome po yan dito sa ating Facebook at YouTube live streaming. At babasahin po namin yan maya-maya lamang. At then, balikan natin yung sinashare mo kanina mula sa MMDA. Yes. Ayan, sa mga katutok lamang ay sinabi nga ng MMDA kanina sa kasalsalan ng press conference kasama ang Presidential Communications Office na 273 na lugar sa Metro Manila ang patuloy pa rin nakakaranas ng pagbaha. Dulot pa rin yan siyempre ng